kasing mga tao na porkit supporter ni VP Sara. Yan na. Kahit ano gawin ni VP Sara, okay sa kanila. Ako hindi po ako ganun. Babalikan, marami nagsasabi, sinuportahan mo si Pangulong Bongbong Marcos Kasi ikaw unit team ka, Katonying O kahit love pa natin si VP Sara. Pero ibig sabihin ba, pag may nakikita tayong mali, okay na sa atin yun? Hindi pwede yun. Halimbawa, may nakita tayong mali kay Pangulong Bongbong Marcos, magsasawalang kibo ba tayo? Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ay, magandang hapon sa inyong lahat. Today is December 16 at araw ng Lunes. Maraming salamat sa tagapanood natin at tagapagsubaybay dito sa bagong programa natin ng Issue ng Bayan, ating pag-uusapan. Everyday po ito, 1:00 ng hapon at 6:00 ng hapon. Dalawa po yung ina-upload natin, mapatungkol man sa lahat ng klase ng issue ng bayan dito sa Pilipinas. Saka na tayo dumako sa ibang bansa pagkakaya na natin. Okay. Siyempre, first of all, I would like to, ilang araw na lang pala, 9 days na lang, Christmas na, advance Merry Christmas. Hindi ko alam kung excited pa ang karamihan sa Christmas o mas excited sa mga issue ng bayan. Kung ako naman ang tatanungin nyo, syempre excited ako para sa mga anak ko dahil ang Pasko naman for me para sa mga bata. Pero para sa atin na medyo tito-tita na, medyo dun na tayo sa issue ng bayan. Diba? Siyempre, maraming salamat sa mga tagapagsubaybay natin, mga nanonood natin. Attendance check muna tayo. Siyempre, gaya ng lagi natin ginagawa dito. Paki-comment dyan sa baba kung saan lupalop kayo naroroon at nanonood. O let's say, watching from Canada, Cebu, Switzerland, Japan, Hong Kong, Abu Dhabi, UAE, o kaya dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. You're watching from Canada, Bulacan, Cebu, Mindanao, Davao, Bisaya, alam mo yan, in that way, makatulong ka sa akin sa engagement ni YouTube. Tapos malaman ko din kung saan inaabot yung video natin. Surprisingly, talagang ang lalayo ng mga viewers natin. May may Alaska pa no? Tapos merong pang tiga Switzerland din, may mga nagko-comment din. Tapos meron din mga karatig na malalapit tulad ng Hong Kong, Japan. Shoutout sa inyo lahat Huwag kayong mag-alala. Malapit na yung live session natin. Yan, lalapit na. Iisipin ko na lang kung anong oras. Pero most probably gabi sa Pilipinas. Pilipinas. Siguro tapusin lang muna natin etong December. Malapit na tayo mag-live. Gusto ko na kayong makausap, yung mga DDS supporters natin, yung mga solid Iskonian supporters natin. Gusto ko na kayong makausap, tapos meron tayong certain na topic na pag-uusapan. Tapos bla 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 bla, tuhan ng ganun. Okay? So tapusin lang natin yung December 25 siguro or maybe early next year. Yan, makapag-live tayo. Pero most probably, I'm thinking about gabi na. Isipan ko na lang ng panibagong programa. Okay? Kasi yung issue ng bayan, ating pag-usapan na programa ng Joe Malone TV, 1:00 to ng hapon at 6:00. Kasi nakikita ko doon sa data ng YouTube na mas maraming nanonood sa akin paghapon compared sa umaga. So, depende. So, yung saka hanggang gabi, yan. So, hanggang gabi tayo. Okay? So, baka doon yung live natin. Most probably, gano'n na nga mangyayari niyan. Okay? Eto. Nakita nyo na sa title. Nga pala. Mali pa ako ng pindot. Nga pala, kung bago ka sa channel ko, don't forget na mag-subscribe at i-click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin. At kung matagal ka na o medyo bago ka pa rin dito sa channel natin, syempre, kung wala ka namang ginagawa, naglilinis ka ng bahay mo, nagluluto ka, paki-play all na lang po yung video natin, please. At para mag-run siya, walang skip ng ads, para makatulong ka at pakitang suporta mo na rin yun para sa Joe Malone TV natin, Tapos like and share, paki-share na lang yung video natin, copy mo yung link, share mo sa mga kamag-anak mo o sa mga kapwa natin, mga DDS supporters at kapwa natin, mga Iskonian supporters, kasi dalawa yung sinusuporta natin, Isko Moreno at si BP Inday Sara Duterte o yung kahit sino pa man na Duterte family. Okay? Eto na.
O kaya ako nasabi, kaya sa title, kasi yung paliwanag kasi ni Katong Ying, although nakikita ko naman na nasa middle siya, somehow, nakikita natin nasa middle siya. Siyempre, gaya na sinasabi niya, mga hindi naman daw niyang katabi matulog, itong mga to, so hindi niya mababantayan kung sino man yung sinusuportahan niya before o sino man yung sinusuportahan niya ngayon. O, di ba? Siguro, aminado rin siya na minsan nabubudol din siya dun sa, parang ano rin parang tayo lang din yon, normal na tao lang din. Minsan nabubudol tayo. Ako, gaya nga ako, ako nabudol din ako kasi tandang-tanda ako na nasa Valenzuela ako nakatira. Ang binoto kong president noon, si Noynoy Aquino. O, di ba? Biglang ganun. Para ako sinuntok ng ganito. Asa na? Ganun, o, di ba? Ito si Katong Ying, aminado rin kahit papaano na nabudol din, no? Kasi nga, hindi naman niya mababantay ang 24 oras, 24/7 na itong mga nangangampanya. In that way, pagka may maling ginagawa, syempre, umaapila rin, di ba? Parang si Katong Ying din, I'm not against Katong Ying, I'm not against Katong Ying because I don't know him personally. Ang hirap naman mag-judge pagka hindi mo personally kilala yung tao, di ba? Correct. Okay, according sa kanya, ayun nga, na parang meron siyang patama naman ngayon sa mga DDS supporter na okay lang ba sa inyo na kahit na halimbawa na may maling ginawa ang BP Sara, suporta pa rin kayo, okay lang daw. Yun ang parang mensahe ni Katong Ying. Anyway, wag na natin patagalin at panoorin na natin itong mensahe I think this was 3 days ago by Katong Ying. Yan, sa kanyang programa. Medyo change ko lang yung boses ng onte para iwas tayo sa copyright. Pero understandable naman. Okay? Panoorin na natin. Tandaan po nyo, ang mga karamihan po sa mga miyembro ng Kongreso ay kapartido o kaalyado sa administration coalition ng Pangulong Bongbong Marcos. Imaginin po ninyo, kung ang liderato po ng Kamara na kaalyado o kapartido ng Pangulong Bongbong Marcos ay deklaradong kikilos laban po sa pakiusap na iyon ng Pangulo, hindi po ba ang kahulugan nun that is undermining the presidency? Or undermining the stand of the president. So yun pong binabanggit po natin, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. So doon lang po yun sa proseso na impeachment. Yung pong pagsisiyasat sa mga corruption issues laban kay Vice President Sara Duterte. Ewan ko, baka may narinig kayong hindi ko pa naririnig. Wala po akong ibang naririnig. Halimbawa po, yung na-discovering pinahayag kahapon ng Philippine Statistics Authority. Yan. Na out of 677 names na nag-acknowledge po sa mga salapi na bahagi po ng confidential funds ng OVP at DepEd, mahigit 400 po doon ay fictitious o non-existent na mga tao. Dapat pong investigahan yun, mga kababayan. Hindi po pwedeng baliwalain yun. Importante po na masagot yun. Opo, yun po talaga kung yun ay gagamitin ng sino man para po magsampa ng kaso laban po kay Vice President Sara Duterte, they can proceed. They can proceed. They can file criminal case or they can file administrative case against the Vice President. Gamit po ang mga pruwebang po yung. Wala pong humahad lang po sa kanila doon. Wala po. Tungkulin po at karapatan po ng mga mamamayan na gawin po yan. At maliwanag naman po yung sinabi sa ating panayam ni Ombudsman Samuel Martires na hindi po immune from criminal or administrative suits or cases ang ating pangalawang Pangulo. Lamang, ang sinasabi po ni Ombudsman Samuel Martires, kung ang resulta po ng ipafile na kaso laban po sa pangalawang Pangulo ay removal from office, mukhang kailangan po nilang maghintay dahil yung pong impeachment takes precedence over any other criminal or administrative processes, mga kababayan. Sana po nagkakaunawaan po tayo tungkol po doon. Paano po? Tatanong nyo siguro, paano po yung mga nag-file ng impeachment laban kay VP Sara? Hayaan nyo po silang mag-file. At sila naman po, katulad po ng Makabayan Black, katulad po ng Akbayan, kailan po ba naging mapagmahal sa Pangulo yung mga yan? Kailan ba? May natandaan ba kayo na ang Makabayan Black, mga kababayan, ay naging sang-ayon sa mga Marcos? Laging tutol. Binabalita. Wala po. Ang totoo nun, for that matter, kahit sino nakaupo, sino nakaupo sa pamahalaan, ay kalaban ng Makabayan Black. Opo. Kalaban po nila. Kaya, kung magugulat pa po ba tayo na sasabihin natin na, sinabi na nga ng Pangulo na wag kayo, please, do not file impeachment complaints. Umasa ba kayo na susundin nyo ng Makabayan Black? No! Of course not! Wala po. Wala pong ganun, mga kababayan. Hindi po susundin ng Makabayan Black ang Pangulong Bongbong Marcos. In fact, nung yung naglabas na statement ng Pangulo, kinukumpirma niya
na minessage siya ang mga liderato ng Kamara na huwag ituloy, huwag mag-file ng impeachment. Ano sabi ng mga makakaliwang grupo? Ano po sabi nila? Huwag mo kaming diktahan. Sabi po nila, wag mo kaming diktahan. Yun na nga. Yun po mga kababayan. Hindi lang po ang impeachment ang paraan para mapalabas ang katotohanan. Hindi lang po yun. Hindi po lamang, ulitin ko po hindi po lamang ang impeachment process or proceedings, which is a political process, ang tanging paraan para po lumabas ang katotohanan kung meron man po kayong ibinibintang kay VP Sara. Ang totoo, yung mga naunang hearing na yun Para sa akin marami na po tayong natutunan dun hindi naman natututo ang Pinoy. I want to emphasize one point, mga kababayan. At ito, maaaring narinig nyo na rin po sa akin dito man sa aking platform na ito, o kaya po naman ay sa DCRH, sa 2x2. Yung pong nagsasabi na yung mga congressman na yan na nagtatanong kay VP Sara, may mga issue din yan sa corruption Exactly. Totoo po yun. 100% sang-ayon po ako dyan. May mga issue din po sila. May mga pwede pong ibato sa kanila. Lang, hindi po maaaring ganun ang ating pong maging patakaran sa buhay na kapag ka ba may ginagawa kang masama, at nung nasukol ka, sinabi at lang tinanong ka, ba't mo ginagawa yung masama? Kasi po yung iba gumagawa din ng masama Tanungin nyo rin po sila. Hindi po ganun. Maaaring totoo yung sinasabi nung na may ginagawa ding masama yung iba. Ikaw yung nandyan Pero, yung po ba makapipigil sa sino man para magtanong din tayo kung meron po tayong matatanong sa mga katiwalian na kinasasangkutan po ng ibang tao? Hindi po. Kaya nga itong pagtalakay sa confidential fund ng Vice Presidente ay isang napakagandang pagkakataon para po pati yung iba pang mga mambabatas, iba pang mga opisyal ng gobyerno na kung lapastanganin ang pera ng bayan, uulitin ko, hindi po nila pera yon, pera ng bayan, pera mo na Pilipino, pera ko na Pilipino, ganun-ganun na lang nila gastusin. Meron kasing mga tao na porkit supporters ni VP Sara, yan na. kahit ano gawin ni VP Sara, okay sa kanila. Ako hindi po ako ganun. Halimbawa po, babalikan, marami nagsasabi, sinuportahan mo si Pangulong Bongbong Marcos kasi ikaw unit team ka, Katunying ano ba, katabi ko ba sa higaan yung mga yan? Ako ba nagpapatulog? Bantay sarado ko ba ng 24 oras yung mga yan? Hindi po. Nung atin po silang ibinoto, sapagkat yun lang naman ang tangi nating tungkulin bilang mamamayan, sapagkat ako'y umaasa din, kagaya po ng mga bumoto sa kanila, na mapapabuti ang bayang ito. Ngayon, kung meron po silang masamang gagawin, hindi po tayo mananahimik. Hindi po tayo magsasawalang kibo at pababayaan na lang natin na tuloy-tuloy ang mga kabuktutan. Sila man na yung mismong tao, o kaya mga kaalyado nila, o kaya mga tauhan nila. At yan po yung ginagawa natin sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagka po meron tayong nakikita na sa palagay po natin ay hindi tama, hindi ba nag-iingay tayo? Kaya nga ang tawag nila sa akin kamakailan lang, nung tayo po ay nagsalita tungkol sa katiwalian sa ilalim po ng pamahalaan, na hindi lang naman sa kasalukuyang pamahalaan, kundi pati nung una, ang sabi ko lang, garapal po ang mga porsyentuhan sa mga proyekto ng gobyerno. Alam po yan ng mga kongresista, alam po ito ng mga senador. Grabe, no? Yun po, tulong natin sa kanila. Tulong po natin yun sa kanila. Bakit po natin sinabing tulong? Baka sakaling makinig sila malay mo naman, swertihin tayo. If we get their attention at ginawa nila ng hakbang, yung sinasabi nating katiwalian, hindi ba, yun lang naman ang pwede natin gawin? Pwede ba tayo mag-utos sa kanila? Pero ano sabi ng iba? Tinan mo, si Tunying, bumaligtad na. Hindi ako babalik. Paano babaligtad? Ganun naman talaga ang pamantayan ko, mulat-mula pa. Yun po ang ating pamantayan. Kapag may ginawa ka mabuti, pupurihin kita. Pag may ginawa ka hindi maganda, pasensyahan tayo. Pero hindi kita mumurahin, hindi kita babastusin, hindi ka tulad ng iba. Hindi natin gagawin yun. Sisitahin natin sila, papaalalahanan natin sila. Sapagkat sabi nga po, siguro narinig niyo na po yung matagal na pong kasabihan, namamangka. Ano po yung sinasabi kapag ka po pagka daw po nagsawalang kibuka, kahit may nakikita ka ng mali sa pamahalaan nun o saan man, sabi nga po ay ganito: the only thing necessary for the triumph of evil is for good men and good women to do nothing. Isa lang daw po ang kailangan para magtagumpay ang kasamaan. Ano daw po yun? Na kapag may nakita ang mga babaeng mabubuti at ang mga lalaking mabubuti ng kasamaan at walang ginawa o walang sinabi, magta-triumph o magtatagumpay po yung kasamaan. Yun po yung binabanggit natin lagi. Kaya yung, halimbawa, yung babalikan ko yung kay VP Sara, hindi, oo,
Oo, kahit love pa natin si BP Sara. Pero, Pero ibig sabihin ba, pag may nakikita tayong mali, okay na sa atin yun? Hindi pwede yun. Halimbawa, may nakita tayong mali kay Pangulong Bongbong Marcos, magsasawalang kibo ba tayo? Magsasawalang. Katulad dito kay BP Sara, mga kababayan. Ito, narinig nyo na rin po ito. 406 names na nag-acknowledge na tumanggap ng pera, puro mga non-existent. Sasabihin nyo, confidential yan baka naman talaga itinago sa pangalang iba. Ba't pa kayo nag-submit ng acknowledgement receipt kung lokohan lang pala yun? Dapat hindi na ni-require yung acknowledgement receipt. yung AR kasi, katunging, ano kasi yun attachment kasi yun. So, kahit nasabihin mong lokohan na lang yun, o pakitang for formality na lang yun, kailangan pa din, may AR. Di ba? Kasi attachment yun Attachment yun. Kaya dapat, may AR talaga. Yun. Di ba? What I'm saying here is, may mali talaga, may problema talaga sa pera ng bayan. Pag nakita na natin mali yun, at umokay pa rin tayo, at nakita na natin, hindi, mali yun, pero okay yan. Kasi love ko yan may problema na po tayo, mga kababayan. Tapos ngayon, makikita natin, dahil nilabas ng COA yung report nito, na ang Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President, ilang bilyon? 4 na bilyon ba? O 5 bilyon? Ba't yun, hindi iniimbestigan? Pwede rin po ba imbestigan yun sa totoo lang? Kaya lang, may problema tayo ng konti. Bakit po? Ang presidente po kasi ng Pilipinas ay hindi po isang sibilyan na mamamayan lamang. Sino po ba ang presidente ng Pilipinas? Ang presidente po ng Pilipinas ay hindi lang po chief executive, kundi siya po ang commander-in-chief of all the armed forces ng Pilipinas. So may kinalaman pa rin po sa state security, sa national security, ang Pangulo. Kaya yung tungkol sa confidential intelligence fund niya, kung gusto niyo pa imbestigan, okay din yun. Pero ang kaibahan po kasi niya, bilang Pangulo, siya ang Commander-in-Chief. Yung pangalawang Pangulo at Deputy Secretary, iba po yun. Ano po, mga kababayan? Yung sinasabi ni Katong Ying na AR, na sinasabi niya na yung mga, ano ba to? Yung mga tao na nakatanggap, yung mga recipient, hindi according sa PSA, non-existent, meaning hindi tao or wala sa listahan ng data ng PSA. Kung sinasabi niya na bakit pa kailangan mag-AR kung lokolohan lang naman. Kasi yung AR, attachment yun. Doon sa papile, sa COA, sa mga audit. Diba? Ano yan? Kahit sa ang clerical works, clerical works, pagka gumastos ka, may attachment It's either AR o yung resibo, diba? Ng mga bus. Attachment yun, nakatunayan na yung perang pinaggamitan mo, doon sa particular na yun, kunyari sa bus, pamasahe, o nakatotal, o kumbaga yun na yung pinaka-AR. Yung iba naman, AR, acknowledgement receipt, o diba? Kahit saan naman, kahit sa recto, makakabili ka ng, AR diba? Pero, may sagot kasi dyan, si BP Sara, regarding sa AR, Katong Ying. Kasi parang parang hindi ko alam kung namamangka ka sa dalawang ilog, o parang you cannot serve two masters di ba? Parang ganon. Pero siguro kung halimbawang siguro ng nasa gitna ka talaga, ewan ko lang para sa akin kasi, alam mo yon, di ba? You cannot serve two masters, di ba? Napakinggan nyo naman yung kung sa mga DDS supporters dyan, kung okay lang ba sa inyo kahit na may maling ginawa. Doon pa lang, parang di ba? Parang nahatulan na tuloy si BP Sara. Pero may sagot siya si BP Sara regarding AR. Diba? Doon sa press conference niya. Hindi ko lang matandaan kung anong nauna. It's either naunang si Katong Ying o naunang press conference ni BP Sara. Diba? Pero binanggit niya doon yung about sa AR. Wait, hold on. I can answer. I can give you a Ito yung about sa AR. Ito yung press conference during Thanksgiving. very short answer with regard to ARs. I had nothing to do with the preparation of ARs. It went down Yes. to the grassroots level. So I had nothing to do with preparations of ARs. I was up here in the structure and money went down for information. So you have no knowledge why all these names were used in the acknowledgement receipts? In the first place, we do not even know if these are ARs which came from DepEd or OVP to COA because there's a chain of evidence supposedly
in law, there's a chain of evidence, handling of evidence. Mahaba So eh. right now, nobody can really answer that because nobody knows if these ARs are true. Because we don't know if it came from us. That's what they're saying, that's what they're alleging. Yes, that's what they're ARs came saying. from the OVP submitted to COA. Yes, but there is a legal process in the custody of evidence. So right now, we really cannot say if the ARs came from us because the ARs that are with us has not been checked with the ARs that are with them. You're denying that the ARs came No, I'm just saying that we do not even know if the ARs with us are the ARs that are with them because the ARs from the field going to the office, going to COA, that's not how you do legal work. It's not how you do legal work. There's a very stringent process in evidence. That is why even if there is no law prohibiting a person from divulging confidential information, person cannot answer that because we do not know if that paper that they're holding was a paper that came from the OVP and DepEd. Because there was no marking of exhibits. That was what I was telling Congressman Chua. You cannot ask the OVP personnel to say yes or no to an exhibit that was not marked as real and true, as correct, and as a faithful reproduction of the evidence of the office. So would your offices then be willing to certify? No, because there is no question about that. From the Commission on Audit, it's only a congressman saying that this paper and asking what is this paper about. There is no case. And that is to ask that about the paper is the sole jurisdiction of the Commission on Audit. Okay. So then if the Commission on Audit asks, That is what I was saying. We have been fully cooperative with the Commission on Audit. Ayun. So parang ang sinasabi kasi dito ni BP Sara na yung AR hindi nga nila alam kung kanino galing, kung galing pa sa DepEd o galing sa ibang departamento. So malinaw 'yun ha. Ito yung sinasabi ni Katong Ying na yung AR daw na out of 600, there are 400 non-existent according to PSA. 'Di ba? Ito sinagot na kagad ni BP Sara. Di ko lang alam kung ano nauna dito ha. Kung nauna si Tunying o nauna tong press conference ni BP Sara. Naipaliwanag na kung saan galing, kung yung AR talaga galing sa DepEd o galing sa ibang departamento. Madaling kasi gumawa ng AR eh. Kahit pumunta ka ng Recto, ang daming AR doon. O blanco pa, ikaw pa magsusulat, 'di ba? 'Yun yung sinasabi ni BP Sara na hindi nga daw sila sigurado kung sa kanila ba mismo galing yung AR. O malinaw, ha? O malinaw. O as of today, December 16, Monday, wala pa tayong nababalitaan o agam-agam regarding doon sa pangatlong impeachment as per Representative Franz Castro saying na meron nga daw magpapasa ng pangatlong impeachment case galing sa mga religious groups. So far, as of now, wala pa tayong naririnig, wala pa tayong nababalitaan na agam-agam kung sino yung religious group na yon at kung nakapagpasa na ba ng pangatlo. So December 16 ngayon. How many days na lang, Pasko na. So medyo tahimik ngayon. Hindi ko alam kung sadyabang tahimik ngayon dahil holiday o nag-iisip na sila ng next move nila. 'Di ba? Siguro after ng Christmas, 'di ba? Nagwi-meeting na yan syempre. Lagay, 'di ba? Nagwi-meeting na yan. So as of today wala pa tayong nababalitaan, pero marami na rin akong naririnig which is led to our next topic na yung mga ibang grupo-grupo ay nagsasagawa na ng nagsasagawa na ng mga meeting nila at yung iba nagpupunta na sa kung saan-saan para magpakita ng suporta kay BP Sara.
Yan, sa susunod natin na topic. O, di ba? Mga iba't ibang ano yan. Mga iba't ibang religion, iba't ibang group. Tingnan natin. Tingnan natin. Kasi nagdeklara na rin yung INC. Sila yung pero sa INC naman, don't get me wrong ang pinopromote talaga nila, peace. Kumbaga sang-ayon lang sila doon sa statement ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, na wag nang ituloy ang impeachment dahil nga waste of time. Pero kung matatandaan ninyo, during 2016 election period ng ni President Rodrigo Roa Duterte, na pagkakatanda ko, ang sinuporta ng INC, Duterte. Yun lang naman pagkakatanda ko. Baka mali rin ako, 'di ba? Baka namali din ako, hindi natin alam. Pero wag natin isasara yung ganong klaseng opinion. Pero in fairness naman sa INC, although malaki kasi talagang ano sila malaki kasi ang INC. Kaya talagang malaki ang mga botante ng INC. At talagang hindi sila pwedeng hindi pansinin ng bawat politiko. 'Di ba? Kasi talagang ang laki ng grupo nila. Hindi lang sila yung malaki, marami pa diyan. Pero syempre, alam mo naman yung political game 'di ba? Political strategy, 'di ba? O talagang ganoon. Pero ang tabayanan natin yung mga iba pang agam-agam o bali-balita diyan sa ledki-ledki. Pero ngayon, so far wala pa. Medyo tahimik pa sila. Hindi natin alam kung sadya yun o dahil holiday lang o nag-iisip na sila ng next move o baka wala na silang next move. Kayo, mga DDS supporter, ano sa tingin nyo yung sinabi ni... Ito, gusto ko marinig yung opinion. Ano sa tingin nyo yung sinabi ni Katong Hing? Namamangka ba sa dalawang ilog? O gitna ba siya? Diba? Pero ako tatanungin kasi para sa akin. Nakikita ko sa mainstream media. Sa ngayon, maaaring madagdagan pa o mabawasan o babaliktad. Si Ted Filon. Yeah. Si Ted Filon may angas, may pangil, may bayag. In short, no? May bayag si Ted Filon, no? Gayang-gaya, lalo na yung scrutinize niya sa PhilHealth, yung zero budget, 'di ba? Kasi ang paliwanag kasi nila sa PhilHealth, tuturuan daw sabi ni ewan ko kung kanino galing to, turuan daw nila ng leksyon yung PhilHealth kaya hindi nila binigyan ng budget. Ang hindi nila alam, ang number one affected, yung taong bayan, si Juan de la Cruz. Yun ang number one na affected. Parang ang pinarasahan talaga nila doon, si Juan de la Cruz, hindi yung PhilHealth. Hindi naman mararamdaman ng PhilHealth yun Kasi nga may pera sa kanila di ba? Tsaka dapat ang parusahan nyo directly, yun na kaagad nasa PhilHealth mismo kung sino man yung mga may hawak ng budget, kung sino yung mga head niya, sila ang hearing nyo. Di ba? Hindi yung taong bayan na magsasakripisyo dahil zero budget yung PhilHealth. Paano na lang yung mga magkakasakit? Pupunta sila ng PhilHealth, walang budget yung PhilHealth. Ang sinasabi nyo para ilabas yung budget. Paano kung doon sa level na yung gipitin na yung mga kumukuha ng PhilHealth na gusto makakuha ng ng mga discount. 'Di ba? Kaya kawawa ang Pilipino. Gusto ko marinig sa inyo mga kayon kung ano yung opinion nyo regarding sa statement ni Katong Hing. Hindi ko maintindihan si Katong Hing kung BBM o Sara Duterte o gitna lang ba siya talaga in fairness siya na nakakaalam nun. Pero sa atin, tayo mga DDS supporters, syempre laban lang. Laban lang tayo para sa ating BP Sara. Yaan nyo. Ang worst case scenario nga ni BP kung mariremove siya sa office, di ba? Ang according kay Attorney Panelo, si Robin Padilla ang isasalang nila sa 2028. Pero masyado pa matagal, masyado pa malayo to decide. Pero ganun-ganun pa man. Syempre may mga plan A, plan B yan. Pero tayo, bilang DDS supporter, syempre tuloy-tuloy lang ang suporta kay BP. Talagang laban lang tayo. So kung kinakailangan natin lumabas, pumunta ng EDSA, ipakita yung pagiging pag-suporta natin kay BP Sara, gagawin natin, 'di ba? Handa ako. I'm willing, 'di ba? Minsan na rin ako nasa EDSA. Kaya talagang next year, talagang bakbakan to. Yun ang magandang kaabang-abang. Okay mga kayon, maraming salamat sa pagtutok dito sa Jomolong TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. At December 16, Monday 2024, maraming salamat po at abangan nyo po ang susunod natin na topic regarding sa Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Thank you!